Sa isang tahimik na lugar na napapaligiran ng mga punong kahoy at malalawak na damuhan, naninirahan ang isang batang lalaki na nagngangalang Elias. 11 taong gulang pa lamang siya, ngunit tila mas matanda ang kanyang pag-iisip kaysa sa karamihan ng kanyang kaedad. Hindi dahil sa siya ay matalino sa karaniwang sukatan, kundi dahil sa mga pagsubok na maaga niyang hinarap sa buhay. Si Elias ay ipinanganak na bulag. Mula sa kanyang unang paghinga hanggang sa kasalukuyan, ang mundo para sa kanya ay hindi binubuo ng mga kulay o anyo, kundi ng mga tunog, amoy at pakiramdam. Natutuhan niyang kilalanin ang bawat yapak ng tao sa kanilang paligid, ang mabagal na hakbang ng kanyang ina, ang mabigat na lakad ng mga magsasaka, ay ng magaan na takbo ng mga batang naglalaro sa labas. Sa bawat umaga, ginigising siya ng tila musika ng kalikasan. Ang huni ng mga ibon, ang pagaspas ng dahon, at ang marahang pag-agos ng hangin. Sa kanyang mundo, ang katahimikan ay hindi kailanman naging hadlang. Ito'y naging kaibigan. Elias, gising na anak, malumanay na wika ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngumiti si Elias at dahan-dahang bumangon. Naririnig ko na po ang mga manok, Nay. Umaga na nga. Tinulungan siya ng kanyang ina na magbihis, ngunit hindi na siya gaanong umaasa rito. Sa murang edad, natutuhan niyang kabisaduhin ang bawat sulok ng kanilang maliit na tahanan. Ilang hakbang mula sa higaan papunta sa pintuan, kung saan nakalagay ang mesa at kung saan niya matatagpuan ang kanyang tungkod. Ang tungkod na iyon ang kanyang gabay sa mundo. Sa tuwing lalabas siya, ito ang kanyang mata. Ngunit sa kabila ng kanyang kakayahan, hindi maikakaila na may mga sandaling nais din niyang maranasan ang makita ang liwanag. Minsan, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, naririnig niya ang ibang mga bata na naglalaro. Tingnan mo, ang ganda ng langit ngayon, sigaw ng isang bata. Ang daming ulap, parang bulak, dagdag pa ng isa. Tahimik lamang si Elias, nakangiti, ngunit may lungkot na nakatago sa kanyang puso. Ano kaya ang itsura ng langit? Minsan di ang naitanong sa kanyang ina. Huminto sa paghahanda ng pagkain ang babae. Saglit siyang napaisip bago sumagot. Ang langit, anak, para itong malawak na yakap, minsan asul, minsan kulay kahel kapag dapit hapon. Pero higit sa lahat, nagbibigay ito ng pag-asa. Tahimik na tumango si Elias. Sa kanyang isip, sinubukan niyang buuin ang larawan ng langit. Ngunit sa halip na kulay, ang kanyang naramdaman ay init, isang banayad at nakapapawing pakiramdam. At iyon ang kanyang langit. Sa kabila ng kanyang kalagayan, si Elias ay hindi kailanman naging pabigat sa kanyang ina. Araw-araw tumutulong siya sa mga simpleng gawain, pagkuha ng tubig, pag-aayos ng mga gamit, at minsan ay pagtatanim sa maliit nilang bakuran. Ang sipag mo talagang bata ka, sabi ng isang matandang kapitbahay minsan. Ngumiti si Elias. Kaya ko naman po. Ngunit hindi lahat ay ganoon ang tingin sa kanya. May ilang bata na palihim na nagtatawanan kapag siya'y dumadaan. Bulag, hindi naman makakakita. Bulong ng isa. Baka matumbayan, sabi ng isa pa. Naririnig ni Elias ang lahat. Ngunit pinili niyang huwag pansinin. Sa halip, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang loob. Hindi ko kailangan makita para malaman kung sino ako, bulong niya sa sarili. Isang hapon habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, isang lugar na madalas niyang puntahan dahil sa tahimik nitong kapaligiran, napansin niyang kakaiba ang hangin. Mas malamig, mas mabigat. Parang may kakaibang presensya. Huminto siya at hinigpitan ang hawak sa kanyang tungkod. May tao po ba dyan? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit may narinig siyang mahinang kaluskos sa likod ng isang malaking puno. Alam kong may naririnig ako, bulong niya. Unti-unti siyang lumapit, maingat ang bawat hakbang. Andoon! Winpates at doon sa pagitan ng ugat ng puno at damuhan, may kakaibang tunog, parang isang maliit na nilalang na nasasaktan. Isang mahina at nanginginig na boses ang kanyang narinig. Tulong, napatigil si Elias. Hindi niya alam kung sino o ano ang kanyang makikita o sa kanyang kaso mararamdaman. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Lumuhod siya at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Sandaling katahimikan.
Pagkatapos ay may maliit na kamay na humawak sa kanyang daliri. Mainit, maliit, at kakaiba. Salamat, mahinang sagot ng nilalang. Naramdaman ni Elias ang kakaibang pagdaloy ng init mula sa kanyang kamay, papunta sa kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may nagsabi sa kanya na ang sandaling iyon ang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Nanatiling nakaluhod si Elias habang hawak ang maliit na kamay na ngayon ay bahagyang nanginginig. Ramdam niya ang kakaibang init mula rito, hindi tulad ng karaniwang init ng balat ng tao, kundi isang uri ng enerhiyang tila may sariling buhay. Ayos ka lang ba? Muling tanong ni Elias, mas mahinahon na ang tinig. Nasaktan. Ako, sagot ng nilalang. Ang boses nito ay manipis, tila nagmumula sa isang batang musmos, ngunit may kakaibang lalim na hindi maipaliwanag. Dahan-dahang inilapit ni Elias ang kanyang kabilang kamay, hinaplos ang paligid upang maunawaan ang kalagayan ng nilalang. Naramdaman niya ang maliit nitong katawan, hindi hihigit sa haba ng kanyang palad. May bahagyang gaspang ang balat nito, ngunit hindi magaspang na parang kahoy at hindi rin kasing lambot ng tao. Nasaan ang sugat mo? Tanong niya. Nahulog ako. Mula sa itaas, sagot nito. Sa puno? Hindi. Mas mataas pa. Hindi na nagtanong pa si Elias. Hindi niya kailangan ng paliwanag upang tumulong. Maingat niyang kinapa ang katawan ng nilalang hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagi na tila basa at mainit. Dugo. May sugat ka sa gilid, sabi ni Elias. Hintayin mo lang, tutulungan kita. Hinubad niya ang isang piraso ng tela mula sa kanyang suot at maingat na itinali sa sugat ng nilalang. Hindi perpekto ang kanyang ginawa, ngunit sapat upang mapigilan ang pagdurugo. Masakit pa ba? Tanong niya. Mas kaya ko na, sagot nito. Mas malinaw na ngayon ang tinig. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Elias, napalingon ang bata, nagulat. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ko rin alam. Basta alam ko. Natahimik si Elias. Hindi siya madaling matakot, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi takot, kundi pagtataka. Sino ka ba, Tadam? Tanong niya. Saglit na hindi sumagot ang nilalang, tila nag-iisip kung sasabihin ba ang totoo. Ako si Leary, sa wakas ay sagot nito. Isa akong duwende. Hindi kumibo si Elias. Kung siya ay nakakakita, marahil ay makikita ang pagtataka sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang katahimikan, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Duwende. Isang nilalang na madalas niyang naririnig sa mga kwento ng matatanda. Mga nilalang na naninirahan sa kalikasan, mahiwaga, at kadalasang hindi nakikita ng mga tao. Duwende, mahina niyang ulit. Oo, sagot ni Leary. Hindi mo ba ako kinatatakutan? Umiling si Elias, bagamat hindi ito nakikita ni Leary. Hindi, sagot niya. Kung may nasasaktan, hindi ko iniisip kung ano siya. Ang mahalaga, matulungan ko siya. Natahimik si Leary. Sa maikling sandali, tila may nabuo na hindi maipaliwanag na ugnayan sa pagitan nila. Hindi katulad ng ibang tao, bulong ni Leary. Siguro, sagot ni Elias, pero hindi rin ako tulad nila. Dahil hindi ka nakakakita, tumango si Elias. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya naramdaman ang lungkot na karaniwang kaakibat ng kanyang kalagayan. Sa halip, may kakaibang kapayapaan. Hindi ka pwedeng manatili dito, sabi ni Elias matapos ang ilang sandali. Kailangan kitang dalhin sa mas ligtas na lugar. Hindi ako pwedeng makita ng iba, mabilis na sagot ni Leary. Hindi rin naman ako nakakakita, bahagyang biro ni Elias. Saglit na natahimik si Leary, saka marahang natawa. Isang tunog na parang kampanilyang malayo ngunit malinaw. Sige, ikaw na lang ang makakakita sa akin sa paraang naiintindihan mo. Maingat na inilagay ni Elias si Leary sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang damit. Sabihin mo kung nasasaktan ka, paalala niya. Oo. Tumayo si Elias at dahan-dahang nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang tahanan. Habang siya'y naglalakad, ramdam niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila mas buhay, ang mga tunog ay mas malinaw, at ang kanyang pakiramdam ay mas matalas. Parang may bagong bahagi ng mundo
na unti-unting nagbubukas para sa kanya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Elias, anak, saan ka galing? Nag-aalala ako, sabi nito. Sa may gubat lang po, Nay, sagot niya. May dala ka bang kung ano? Napahinto si Elias. Bahagya niyang hinawakan ang bulsa kung saan naroon si Leary. Wala po, sagot niya, maingat ngunit hindi nagsisinungaling sa kanyang pakiramdam sapagkat hindi niya iniisip si Leary bilang bagay. Pinagmasdan siya ng kanyang ina, ngunit sa huli ay tumango na lamang. Maghugas ka na ng kamay at kakain na tayo. Opo. Gabing-gabi na nang muling magsalita si Leary. Nandito pa ako, bulong nito mula sa bulsa. Alam ko, sagot ni Elias habang nakahiga. Hindi mo ako ipagkakanulo. Hinding-hindi, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Bakit? Napangiti si Elias. Dahil kaibigan kita. Sa unang pagkakataon, natahimik si Leary, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa damdaming hindi niya inaasahan. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkakaibigan. Ngunit sa labas ng kanilang tahanan, sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nakamasid. At sa dilim, may presensyang unti-unting gumagalaw. May naghahanap. At tila alam nito kung nasaan si Leary. Madilim ang gabi, ngunit para kay Elias, walang pinagkaiba ang liwanag at dilim. Ang kanyang mundo ay nananatiling tahimik at puno ng mga tunog na siya lamang ang lubos na nakakaunawa. Ngunit sa gabing iyon may kakaiba. Hindi siya makatulog. May pakiramdam na tila may nagbabantay. Hindi nakakatakot, ngunit hindi rin mapakali. Parang may hinihintay ang hangin. At ang bawat paggalaw ng dahon ay tila may mensaheng nais iparating. Gising ka pa? Mahinang tanong ni Leary mula sa kanyang tabi. Oo, sagot ni Elias. May kakaiba akong nararamdaman. May nakamasid, agad na tugon ni Leary tila sigurado. Natahimik si Elias. Masama ba? Hindi ko pa sigurado, pero hindi rin mabuti. Umupo si Elias sa kanyang higaan. Nakikinig siya, hindi lamang sa mga tunog, kundi sa pakiramdam ng paligid. At doon niya napansin. Ang karaniwang huni ng mga insekto ay tila nabawasan. Ang hangin ay hindi gumagalaw gaya ng dati. At ang katahimikan ay hindi na kaibigan. Ito'y babala. May naghahanap sa iyo, ano? Tanong ni Elias. Hindi agad sumagot si Leary. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan itong nagsalita. Oo, hindi nagulat si Elias. Sa simula pa lamang, alam niyang hindi karaniwan ang kanyang natagpuan. Ang isang nilalang na tulad ni Leary ay tiyak na may pinanggalingan at marahil may mga kasamang naghahanap sa kanya. Oo, may naghahanap sa akin, ulit ni Leary. Pero hindi lahat ng naghahanap ay may mabuting hangarin. Ano ang ibig mong sabihin? May mga nilalang sa aming mundo na naniniwala na ang kapangyarihan ay dapat manatili sa ilan lamang, paliwanag ni Leary. At ako ay may dala na hindi nila dapat makuha. Kapangyarihan? Tanong ni Elias. Oo, hindi mo pa ito lubos na maiintindihan. Hindi na nagtanong pa si Elias. Sa halip, mas pinili niyang magtiwala. Kinabukasan, aagang kan may samaman, kumpasanin, maagang nagising si Elias. Ngunit bago pa man siya makabangon, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang noong. Elias, bulong ni Leary. Ano yon? Sagot niya. Pwede ba kitang tulungan? Sa paanong paraan? Sandaling natahimik si Leary, tila nag-aalinlangan. Gusto kong iparamdam sa iyo, kahit saglit lang, ang isang bagay na hindi mo pa nararanasan. Napakunot ang noo ni Elias. Ano yon? Liwanag. Tumahimik ang buong silid. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Ang salitang iyon, liwanag, ay matagal na niyang naririnig, ngunit kailanman ay hindi niya lubos na naintindihan. Paano? Tanong niya sa wakas. Hindi ito tunay na paningin, paliwanag ni Leary. Pero maaari kitang tulungan na maramdaman ito sa paraang maiintindihan mo. Nag-isip si Elias. May bahagi sa kanya na natatakot, hindi sa kung ano ang mangyayari, kundi sa posibilidad na baka hindi niya kayanin. Ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais. Sige, sagot niya.
Dahan-dahang inilapit ni Leary ang kanyang maliit na kamay sa noo ni Elias. Sa sandaling iyon, parang may kumislap na enerhiya, hindi nakikita, ngunit nararamdaman. At biglang, may nangyari. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaranas si Elias ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tunog, hindi rin ito amoy o haplos. Ito'y kakaiba. May init na unti-unting kumalat sa kanyang isipan. Parang may bumubukas na pintuan, isang pintuan na matagal nang nakasara. At sa likod nito, may liwanag. Hindi niya ito nakita sa paraang nakikita ng iba. Ngunit naramdaman niya ito. Isang malawak, maliwanag at mainit na presensya na tila yumayakap sa kanya. Ano ito? Bulong niya. Liwanag, sagot ni Leary. Napaluha si Elias. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdamin. Ganito pala, mahina niyang sabi. Oh, ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon. Unti-unting naglaho ang pakiramdam. At muling bumalik si Elias sa kanyang nakasanayang mundo, ang mundo ng katahimikan. Ngunit may nagbago. Salamat, sabi niya, puno ng damdamin. Pasensya na kung sandali lang, sagot ni Leary. Hindi ko pa kayang ibigay ng buo. Hindi na mahalaga, sagot ni Elias. Kahit saglit, sapat na. Ngunit habang sila'y nag-uusap, hindi nila napansin ang isang bagay. Sa labas ng kanilang tahanan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, may isang aninong nakatayo. Tahimik, nagmamasid, at sa kanyang mga mata may bahid ng galit. Natagpuan na kita, bulong nito. Sa loob ng bahay biglang kinabahan si Leary. Elias, mabilis niyang sabi. Ano yon? Nandito na sila. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Sino? Ang mga naghahanap sa akin. At sa unang pagkakataon, ang katahimikan na dati kanyang kaibigan ay naging simula ng isang panganib. Hindi gumalaw si Elias. Ang katahimikan na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay biglang naging mabigat. Ang bawat tunog, ang pagaspas ng dahon, ang paghihip ng hangin ay tila may dalang babala. Sigurado ka? Mahinang tanong niya kay Leary. Oo, sagot nito, bakas ang kaba sa tinig. Hindi sila basta-basta nilalang. Nararamdaman ko ang presensya nila. Pinikit ni Elias ang kanyang mga mata, isang gawi na wala namang pagbabago sa kanyang paningin, ngunit nakakatulong sa kanya upang mas tumutok sa pakiramdam ng paligid. At doon niya naramdaman, may kakaibang bigat sa hangin. Parang may nakatayo sa labas. Hindi gumagalaw. Naghihintay. Nay, tawag ni Elias. Bakit anak? Sagot ng kanyang ina mula sa kabilang bahagi ng bahay. May naririnig po ba kayo sa labas? Saglit na natahimik ang kanyang ina. Lumapit ito sa pintuan at binuksan ng bahagya. Wala naman po sagot nito. Tahimik lang. Ngunit hindi kumbinsido si Elias. Hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan ang kanyang ina, kundi dahil alam niyang may mga bagay na hindi naririnig o nakikita ng karaniwang tao. Hindi sila papasok hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, bulong ni Leary. Ano ang gusto nila sa'yo? Tanong ni Elias. Ang kapangyarihang dala ko. Anong kapangyarihan? Sandaling nag-alinlangan si Leary. Ngunit alam nitong wala na itong ibang mapagkakatiwalaan. May isang liwanag sa aming mundo, paliwanag niya. Isang sinaunang enerhiya na nagbibigay buhay at lakas sa aming lahi. Hindi ito dapat mapunta sa maling kamay. At nasa iyo yon? Oo. Natahimik si Elias. Unti-unting lumilinaw sa kanya ang sitwasyon. Kung ganon, hindi ka nila titigilan. Hinding-hindi. Biglang, Kirk! May marahang tunog na nagmula sa labas, parang may tumapak sa tuyong sanga. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang tungkod. Nandyan na sila, bulong ni Leary. Dahan-dahang tumayo si Elias. Hindi siya sanay lumaban. Ngunit hindi rin siya marunong umatras kapag may kailangang protektahan. Lumapit siya sa pintuan. Nay, manatili po kayo sa loob, sabi niya. Elias, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. May kailangan lang po akong tingnan.
Pagbukas ng pintuan, sinalubong siya ng malamig na hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang presensya ng isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tao, mas mabigat, mas malamig. At sa wakas, lumabas ka rin. Isang mababang boses ang umalingaw-ngaw sa dilim. Napatigil si Elias. Sino ka? Matapang niyang tanong. Isang marahang tawa ang sumagot. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ibigay mo ang dala mong duwende. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Wala akong alam sa sinasabi mo, sagot niya, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ka marunong magsinungaling, sagot ng nilalang. Nararamdaman ko ang liwanag. Nasa iyo siya. Sa loob ng bulsa ni Elias, nanginginig si Leary. Elias, wag mo akong ibibigay, bulong nito. Hindi kailanman, sagot ni Elias. Kung ganon, sabi ng nilalang, mas lumalim ang boses. Mapipilitan akong kunin siya sa'yo. Biglang nagbago ang hangin. Lumakas ang ihip nito at ang paligid ay tila naging mas madilim. Kahit para sa isang tulad ni Elias na hindi nakakakita. Naramdaman niya ang paglapit ng nilalang. Mabilis. Mapanganib. Ngunit bago pa man ito makalapit. Tumigil ka! Sigaw ni Elias. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng kanyang tinig, ngunit sa sandaling iyon, parang may puwersang pumigil sa nilalang. Ano ito? Bulong ng nilalang tila nagulat. Sa dibdib ni Elias, may kakaibang init na muling nagising. Ang parehong init na naramdaman niya noong iparamdam sa kanya ni Leary ang liwanag. Ngunit ngayon, mas malakas, mas malinaw. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Leary nagtataka. Hindi ko alam, sagot ni Elias. Pero pakiramdam ko, kaya kitang protektahan. Unti-unting kumalat ang init mula sa kanyang dibdib, papunta sa kanyang buong katawan. At sa sandaling iyon, ang batang dating walang kakayahang makakita, ay nagkaroon ng kakaibang lakas na hindi niya pa nauunawaan. Imposible, bulong ng nilalang. Isang tao na may ganitong kapangyarihan. Nakatayo si Elias sa gitna ng dilim. Tahimik, matatag. Sa kabila ng kanyang kawalan ng paningin, tila siya ang pinakamalinaw na nakakakita sa lahat. Nanatiling nakatayo si Elias sa harap ng pintuan, hawak ng mahigpit ang kanyang tungkod. Ang hangin sa paligid ay tila umiikot, parang may puwersang naglalaban. Isang hindi nakikitang sagupaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa kanyang dibdib, patuloy na lumalakas ang init. Hindi ito masakit. Hindi rin ito nakakatakot. Ito'y nagbibigay lakas. Ano ang kapangyarihang ito? Bulong ng nilalang sa dilim. Hindi sumagot si Elias. Hindi dahil sa wala siyang sagot, kundi dahil siya mismo ay hindi pa nakakaunawa sa nangyayari. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Hindi niya hahayaan na kunin si Leary. Umalis ka, maring sabi ni Elias. Isang mahinang tawa ang sumagot. Isang batang bulag ang magpapalayas sa akin. Puno ng panlilibak ang tinig ng nilalang. Hindi mo alam kung sino ang hinaharap mo. Hindi ko kailangang malaman, sagot ni Elias. Basta alam ko kung ano ang tama. Biglang, whoosh, may malakas na paggalaw ng hangin. Naramdaman ni Elias ang paglapit ng nilalang, mas mabilis kaysa kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa hindi niya inaasahan, may nangyari. Isang malakas na puwersa ang sumalubong sa paparating na nilalang. Hindi ito tunog. Hindi rin ito simpleng hangin. Ito'y tila isang alon ng enerhiya, mainit, maliwanag, at matatag. At sa isang iglap, napaatras ang nilalang. Arr! Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa paligid. Napahinga ng malalim si Elias. Ano ang nangyari? Tanong niya, tila naguguluhan. Elias, nanginginig na, sabi ni Leary. Ginamit mo ang liwanag. Liwanag? Oo, pero hindi ito galing sa akin. Natahimik si Elias. Kung hindi kay Leary ang kapangyarihang iyon, saan ito nanggaling? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Leary. Sayo, sa wakas ay sagot nito. Sa labas, muling tumayo ang nilalang.
Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ng pag-iingat ang kanyang kilos. Hindi ka ordinaryong bata, sabi nito. May dala kang kapangyarihang hindi mo pa nauunawaan. Hindi ko kailangan itong maintindihan para ipagtanggol ang kaibigan ko, sagot ni Elias. Tahimik na natawa ang nilalang. Kaibigan, ulit nito. Isang duwende at isang tao, nakakatuwa. Hindi nakakatawa, maring sagot ni Elias. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay naramdaman ni Elias na umatras ang presensya. Unti-unti, parang nag-iisip. Hindi pa ito tapos, sabi ng nilalang. Babalik ako, at sa susunod, hindi na ako magdadalawang isip. At sa isang iglap, nawala ito. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, ang katahimikan ay may dalang pagod at babala. Dahan-dahang bumagsak si Elias sa kanyang tuhod. Elias, sigaw ng kanyang ina mula sa loob ng bahay, mabilis na lumapit. Ano ang nangyari? Ayos lang po ako, Nay, mahina niyang sagot. Ngunit ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Parang may malaking bahagi ng kanyang lakas ang nawala. Sa kanyang bulsa, marahang nagsalita si Leary. Hindi mo dapat ginawa yon. Bakit? Tanong ni Elias. Dahil hindi mo pa kontrolado ang kapangyarihang iyon, sagot ni Leary. At sa bawat paggamit mo, may kapalit. Napakunot ang noo ni Elias. Anong kapalit? Hindi agad sumagot si Leary. Hindi ko pa alam, sa wakas ay sabi nito. Pero sigurado ako, hindi ito basta-basta. Tahimik na tumango si Elias. Hindi siya natatakot sa kapalit. Ang iniisip niya ay ang babala ng nilalang. Babalik ito. At sa susunod, mas handa. Leary, mahinang tawag ni Elias. Oo, kung darating ulit siya, lalaban ulit ako. Elias, hindi kita iiwan. Mariing sabi niya, ano man ang mangyari. Sa sandaling iyon may isang bagay na nagbago. Hindi lamang sa pagitan nila, kundi sa kapalaran mismo ni Elias. Ang batang dati nabubuhay sa katahimikan at dilim ay unti-unting nagiging liwanag na lalaban sa anino. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan, muling lumitaw ang nilalang. Kasama ang iba pa. At ngayon, sabi nito sa malamig na tinig, alam na natin kung gaano siya kalakas. Handa na ba tayo? Tanong ng isa pang anino. Ngumiti ang una. Hindi pa. Saglit itong tumingin sa direksyon ng tahanan ni Elias. Pero malapit na. Sumikat ang umaga na tila walang nangyari. Ang mga ibon ay muling umawit, ang hangin ay marahang humaplos sa mga dahon, at ang araw, bagamat hindi nakikita ni Elias, ay muling nagbigay init sa kanyang balat. Ngunit sa loob ng kanyang katawan, may nagbago. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Parang may nawalang bahagi sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Elias, anak, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang noo. Opo, Nay. Medyo pagod lang po, sagot niya. Ngunit hindi iyon ang buong katotohanan. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi tulad ng karaniwang pagkapagod. Ito'y tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang sarili. Parang may hinugot na lakas mula sa kanyang pagkatao. Tahimik siyang umupo sa labas ng kanilang bahay, hawak ang kanyang tungkod. Naririnig niya ang karaniwang galaw ng paligid, ngunit tila may kakaibang agwat ang kanyang pakiramdam. Parang may nawawala. Elias! Bulong ni Leary mula sa kanyang bulsa. Oo? Ramdam ko, humina ka. Napansin ko rin, sagot niya. Sinabi ko sa iyo, may kapalit ang paggamit ng liwanag. Pero hindi ko pinagsisisihan, sagot ni Elias. Sandaling natahimik si Leary. Bakit? Tanong nito. Dahan-dahang ngumiti si Elias. Dahil kung hindi ko ginawa yon, baka wala ka na ngayon. Hindi agad nakapagsalita si Leary. Sa mahabang panahon ng kanyang buhay, bihira siyang makatagpo ng ganitong uri ng tao. Isang taong handang magsakripisyo ng walang hinihinging kapalit. Hindi mo dapat sinasabi yan ng ganun kadali, mahinang sabi ni Leary. Hindi biro ang kapangyarihang hawak mo. Hindi ko naman pinili ito, sagot ni Elias. Pero kung nasa akin na, gagamitin ko para sa tama. Biglang natahimik ang hangin. Napalingon si Elias.
May naramdaman ka? Tanong niya. Oo, sagot ni Leary. Pero hindi tulad kagabi. Masama ba? Hindi, pero kakaiba. Mula sa di kalayuan may marahang yabag na papalapit. Hindi ito nagtatago. Hindi rin nagmamadali. Parang may kumpiyansa. May paparating, sabi ni Elias. Ilang sandali pa, narinig niya ang isang boses. Hindi mo kailangang matakot. Malumanay. Ngunit may lalim na tila nagtatago ng maraming lihim. Sino ka? Tanong ni Elias, handang ipagtanggol ang sarili. Ako'y isang tagamasid lamang, sagot ng boses. At matagal na kitang minamasdan. Naramdaman ni Elias ang presensya nito. Hindi mabigat tulad ng nilalang kagabi, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Bakit? Tanong niya. Dahil ikaw ay kakaiba, sagot nito. Isang batang walang paningin, ngunit may kakayahang gamitin ang liwanag. Bahagyang napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang tungkod. Kung isa ka sa kanila, umalis ka na, mariin niyang sabi. Tahimik na natawa ang nilalang. Hindi ako kaaway, sagot nito. Kung ako'y kaaway, matagal na sana kitang sinaktan. Natahimik si Elias. May punto ang nilalang. Kung ganon, ano ang gusto mo? Tanong niya. Turuan ka, sagot nito. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Turuan ako ng ano? Kung paano kontrolin ang kapangyarihan mo, sagot ng nilalang. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Sa loob ng bulsa, agad na nagsalita si Leary. Mag-ingat ka, Elias. Hindi natin siya kilala. Alam ko, sagot ni Elias. Hindi ko kailangan ng guro, sabi ni Elias sa nilalang. Sigurado ka? Tanong nito. Kagabi, muntik ka nang maubos. Natahimik si Elias. Tama ito. Ramdam pa rin niya ang epekto ng nangyari. At kung babalik ang mga kaaway mo, dagdag ng nilalang. Sa tingin mo, sapat na ang lakas mo ngayon? Walang naisagot si Elias. Hindi dahil sa wala siyang paninindigan, kundi dahil alam niyang may katotohanan ang sinasabi nito. Ano ang kapalit? Tanong niya sa wakas. Tahimik ang nilalang. Wala, sagot nito. Maliban sa isang bagay. Ano yon? Pagtitiwala. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay tila naghihintay ng kanyang sagot. Hindi ako basta-basta nagtitiwala, sabi ni Elias. Alam ko, sagot ng nilalang. Kaya nga ikaw ang pinili. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman ni Elias ang bahagyang paggalaw ni Leary. Elias, desisyon mo to. Bulong nito. Huminga ng malalim si Elias. Ang landas sa harap niya ay hindi malinaw. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang lakas. Kailangan niyang matuto. Sige, sa wakas ay sabi niya, tutulungan mo ako, pero hindi ko ibibigay ang tiwala ko agad. Bahagyang natawa ang nilalang. Iyan ang tamang sagot. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Elias. Hindi na lamang bilang isang batang bulag na natutong mabuhay sa dilim, kundi bilang isang taong unti-unting matutong maging liwanag. Tahimik ang umaga, ngunit sa loob ni Elias ay may bagong bigat na kanyang dinadala. Isang halo ng pag-aalinlangan at pag-asa. Hindi niya pa lubos kilala ang nilalang na nagpakilalang tagamasid, ngunit alam niyang ang desisyong kanyang ginawa ay magbubukas ng pinto sa isang mundong hindi niya pa nararanasan. Nandito ako, muling nagsalita ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw na naramdaman ni Elias ang presensya nito. Hindi ito nakatago sa dilim, kundi tila nakatayo lamang sa ilang hakbang mula sa kanya. Sisimulan na natin, sabi nito. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Elias. Sandaling natahimik ang nilalang bago sumagot. Pwede mo akong tawaging Ardan. Tumango si Elias. Anong gagawin natin, Ardan? Una, sagot nito, kailangan mong matutunan na hindi ka bulag sa paraang iniisip mo. Napakunot ang noo ni Elias. Hindi ako bulag? Sa pisikal na paningin, oo, paliwanag ni Ardan. Ngunit ang kapangyarihang nasa iyo ay hindi umaasa sa mata. Tahimik na nakinig si Elias. Ang liwanag na ginagamit mo ay hindi para makita ang mundo. Pagpapatuloy ni Ardan, ito'y para maramdaman ang katotohanan ng paligid. Paano? Tanong ni Elias.
Isara mo ang iyong isipan sa ingay, sabi ni Ardan, at buksan mo ang iyong sarili sa nararamdaman mo. Dahan-dahang huminga si Elias. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Ang huni ng ibon, ang galaw ng hangin, ang tibok ng kanyang puso. Unti-unti niyang hinayaan ang lahat na maglaho sa kanyang kamalayan. Ngayon, sabi ni Ardan, hanapin mo ang liwanag sa loob mo. Tahimik, walang tunog, walang galaw. Sa una, wala siyang maramdaman. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naroon na naman ito. Ang init, banayad ngunit buhay. Ramdam mo ba? Tanong ni Ardan. Oo, sagot ni Elias. Palakihin mo. Unti-unting pinokos ni Elias ang kanyang sarili sa init na yon. At habang ginagawa niya yon, parang may nagbabago. Biglang may lumitaw. Hindi malinaw. Hindi buo. Ngunit may anyo. Napahinga ng malalim si Elias. Ano ito? Hindi mo nakikita gamit ang mata, sagot ni Ardan. Ito ang liwanag na nagpapakita ng presensya. Sa unang pagkakataon, nakaranas si Elias ng kakaibang paningin. Hindi ito tulad ng sa karaniwang tao. Walang kulay, walang detalye. Ngunit may hugis, may galaw, may buhay. May tao sa harap ko, sabi ni Elias. Bahagyang natawa si Ardan. Sa wakas, naramdaman mo rin ako. Napangiti si Elias. Ganito pala. Ngunit biglang nawala ang lahat. Napatras si Elias, hinahabol ang kanyang hininga. Hindi ko na maramdaman. Dahil hindi pa matatag ang kontrol mo, paliwanag ni Ardan. Ngunit maayos ang simula mo. Sa kanyang bulsa nagsalita si Leary. Elias, nagawa mo. Sandali lang, sagot ni Elias. Pero oo. Hindi sapat ang sandali, sabi ni Ardan. Kailangan mong mapanatili ito. Umupo si Elias sa damuhan. Pagod, ngunit determinado. Ano pa ang kailangan kong matutunan? Tanong niya. Control, sagot ni Ardan, at sakripisyo. Napakunot ang noo ni Elias. Lagi na lang may kapalit, sabi niya. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi ibinibigay ng basta-basta, sagot ni Ardan. Tahimik na tumango si Elias. Handa siyang matuto. Ano man ang kapalit, ngunit sa di kalayuan, may isang pares ng mata ang muling nakamasid. Mas tahimik, mas maingat. Unti-unti siyang lumalakas, bulong ng anino. Mas lalo siyang magiging mahirap pigilan, sagot ng isa pa. At mas lalo siyang magiging mahalaga, dagdag ng una. Sa gitna ng liwanag na unti-unting natutunan ni Elias, mas lalong lumalapit ang dilim. At sa pagkakataong ito, hindi lamang si Leary ang kanilang pakay, kundi si Elias na rin. Lumipas ang mga araw na puno ng pagsasanay. Sa bawat umaga, tinuturuan ni Ardan si Elias kung paano palakasin at patatagin ang liwanag na nasa loob niya. Hindi ito madaling proseso. Sa bawat pagtatangka, may kaakibat na pagod. Minsan ay matindi, minsan ay halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya tumitigil. Hindi sapat ang lakas, paalala ni Ardan habang nakatayo sa harap niya. Kailangan mo ng kontrol. Ang kapangyarihang hindi kontrolado ay mas mapanganib kaysa sa kawalan nito. Tahimik na tumango si Elias. Sa pagkakataong ito, mas handa siya. Simulan natin ulit, sabi ni Ardan. Umupo si Elias sa damuhan. Pinakalma niya ang kanyang paghinga. Pinakinggan ang tibok ng kanyang puso. At hinanap ang init. Naroon na naman ito. Mas malinaw. Mas madali niyang maabot. Unti-unti niyang pinalawak ang pakiramdam. At tulad ng dati, may mga anyo. Ngunit ngayon, mas malinaw. Mas matatag. Nakikita kita, sabi ni Elias. At? Tanong ni Ardan. Hindi lang ikaw, dagdag ni Elias. Napahinto si Ardan. Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumingon si Elias kahit hindi siya gumagamit ng mata. May iba pa, sabi niya. Sa ilang sandali, walang nagsalita. Hanggang sa magaling, maraang sabi ni Ardan, mas mabilis kang natututo kaysa sa inaasahan ko. Ngunit hindi ngumiti si Elias.
Hindi sila mabuti, dagdag niya. Biglang nagbago ang hangin. Sa gilid ng kagubatan, may dalawang aninong nakatayo. Hindi sila gumagalaw. Ngunit naroon sila. Naghihintay. Napansin na niya tayo, bulong ng isa. Hindi pa siya handa, sagot ng isa pa. Sa loob ng pakiramdam ni Elias, unti-unting lumalakas ang presensya ng mga nilalang. Hindi sila tulad ni Ardan. Hindi rin tulad ng unang umatake. Mas tahimik, mas malamig. Ardan, mahinang sabi ni Elias. Oo, sagot nito. Hindi sila aalis, ano? Hinding-hindi, sagot ni Ardan. Tumayo si Elias. Hindi na siya nanginginig tulad ng dati. Ngunit hindi rin siya kampante. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Tahimik si Ardan sandali. Hindi ka pa handa lumaban, sa wakas ay sabi nito. Napahigpit ang kamao ni Elias. Pero hindi rin ako pwedeng tumakas habang nandito sila. Sa loob ng kanyang bulsa nagsalita si Leary. Elias, hindi lang ikaw ang target nila ngayon. Natahimik si Elias. Ano ang ibig mong sabihin? Ramdam ko, sagot ni Leary. Hindi lang nila ako hinahanap, ikaw na rin. Dahan-dahang huminga si Elias. Kung dati, nadamay lang siya. Ngayon, bahagi na siya ng laban. Kung ganon, sabi niya, wala na akong dahilan para umatras. Biglang, may marahas na galaw sa hangin. Sa isang iglap, lumapit ang dalawang anino. Mabilis. Tahimik, mapanganib. Ngayon, sigaw ni Ardan. Hindi nag-isip si Elias. Hinawakan niya ang liwanag sa loob niya. Pinakawalan ito. Ngunit, hindi ito tulad ng dati. Ang enerhiya ay lumabas. Ngunit hindi buo. Hindi kontrolado. Elias, pigilan mo, sigaw ni Ardan. Ngunit huli na. Isang malakas na alon ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. At sa halip na tamaan ang mga anino, tinamaan nito ang paligid. Napaatras si Elias. Nagkamali ako. Ang lupa ay bahagyang umuga. Ang hangin ay nagulo. At ang katahimikan ay tuluyang nabasag. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang mahinang tawa. Ganito ba ang sinasabi mong lakas, sabi ng isa sa mga anino. Hindi niya pa nga kayang kontrolin. Naramdaman ni Elias ang paglapit nila. Mas malapit. Mas mabilis. Elias, sigaw ni Leary. Ngunit bago pa man sila makalapit, may isang puwersang humarang. Umalis kayo. Si Ardan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elias ang tunay na lakas nito. Mas matatag, mas tahimik, ngunit mas mapanganib. Hindi pa siya handa, dagdag ni Ardan. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, unti-unting umatras ang mga anino. Hindi pa, sabi ng isa. Pero darating din ang oras at sila'y naglaho. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Dahan-dahang lumuhod si Elias. Hindi ko kinaya. Lumapit si Ardan. Hindi pa, sagot nito. Pero matututunan mo. Napayuko si Elias. Paano kung masaktan ko kayo? Tahimik si Ardan. Ang tunay na tanong, sabi nito, ay kung handa ka bang harapin ang sarili mong kapangyarihan. Sa sandaling iyon napagtanto ni Elias, hindi ang mga anino ang kanyang pinakamalaking kalaban, kundi ang sarili niyang kakulangan sa kontrol. At kung hindi niya ito malalampasan, hindi lamang ang kanyang kaibigan ang mawawala, kundi pati siya mismo. Tahimik ang paligid matapos ang nangyaring sagupaan. Ang hangin ay muling bumalik sa dati nitong daloy, ngunit ang lupa ay tila may bakas pa rin ang naganap. Isang paalala na ang kapangyarihang hindi kontrolado ay maaaring magdulot ng pinsala, hindi lamang sa kaaway, kundi pati sa sarili. Nakaluhod pa rin si Elias. Hindi siya umiimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko sila natamaan, mahina niyang sabi. Walang sumagot agad. Lumapit si Ardan, ang kanyang presensya ay nananatiling matatag at kalmado. Hindi mo layuning tumama, sabi nito. Layunin mong protektahan. Ngunit ang paraan, iyon ang kailangan mong matutunan.
Napayuko si Elias. Kung hindi ko kayang kontrolin, baka ako pa ang maging dahilan ng kapahamakan. Sa kanyang bulsa, marahang gumalaw si Leary. Hindi ka ganon, Elias, sabi nito. Nakita ko kung paano mo ako tinulungan, hindi ka mapanira. Pero kung hindi ko mapigilan ang kapangyarihan ko, sagot ni Elias. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Tahimik si Ardan. Pagkatapos ay nagsalita ito ng mabagal at malinaw. Ang kapangyarihan ay hindi ang problema. Napatingala si Elias, tila nakikinig ng mas mabuti. Ikaw ang sagot, dagdag ni Ardan. Natahimik si Elias. Hindi ko maintindihan. Ang liwanag na nasa iyo ay sumasalamin sa kung sino ka, paliwanag ni Ardan. Kung magulo ang isip mo, magulo rin ang kapangyarihan mo. Kung natatakot ka, magiging pabigla-bigla ito. Kung ganon, ako ang hadlang, sabi ni Elias. Hindi hadlang, sagot ni Ardan. Ikaw ang susi. Mahabang katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Elias. Kung ganon, kailangan kong harapin ang sarili ko. Tumango si Ardan. Handa ka na ba? Hindi agad sumagot si Elias. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. Oo. Kung ganon, sabi ni Ardan, hindi ka muna lalaban sa iba. Ano ang gagawin ko? Lalaban ka sa sarili mo. Dinala ni Ardan si Elias sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Mas tahimik. Mas malamig. Mas kakaiba. Dito, sabi ni Ardan. Bakit dito? Tanong ni Elias. Dahil dito, mas malinaw ang liwanag at mas totoo ang anino, sagot nito. Napahigpit ang hawak ni Elias sa kanyang tungkod. Anong ibig mong sabihin? Umupo ka, utos ni Ardan. Sumunod si Elias. Isara mo ang iyong isip sa lahat, sabi ni Ardan, at harapin mo ang nasa loob mo. Huminga ng malalim si Elias. Pinakalma ang sarili. Muling hinanap ang liwanag. Naroon ito. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasabay. Isang malamig na pakiramdam. Ano ito? Bulong niya. Ang anino mo, sagot ni Ardan. Biglang, may anyong nabuo sa harap niya. Hindi malinaw. Ngunit pamilyar. Parang siya. Napaatras si Elias. Hindi. Harapin mo, sabi ni Ardan. Hindi ko kaya. Kung hindi mo haharapin, hindi ka lalakas. Unti-unting lumapit ang anyo. Tahimik. Ngunit mabigat. Ako ang takot mo, sabi nito. Nanlamig ang pakiramdam ni Elias. Ako ang duda mo, dagdag nito. Hindi makagalaw si Elias. Ako ang bahagi mo na naniniwalang hindi ka sapat. Napapikit si Elias. Hindi, bulong niya. Hindi ka makakakita, sabi ng anino. Hindi ka magiging tulad ng iba. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi mo kayang protektahan ang mahal mo. Tumigil ka, mahina niyang sabi. Mag-isa ka lang. Tumigil ka, sigaw ni Elias. Biglang, sumiklab ang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sumabog. Nanatili ito. Matatag. Ako ay hindi ikaw, maring sabi ni Elias. Huminto ang anino. Takot ako, dagdag niya. Oo, unti-unti siyang tumayo. Nag-aalinlangan ako. Oo, lumakas ang liwanag sa paligid niya. Pero hindi ibig sabihin noon, susuko ako. Sa sandaling iyon, unti-unting naglaho ang anino. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang liwanag ni Elias ay hindi sumabog. Hindi nagulo. Hindi nasayang. Nanatili ito. Tahimik. Matatag. Kontrolado. Magaling, sabi ni Ardan. Huminga ng malalim si Elias. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi pa tapos, sagot ni Ardan. Simula pa lang ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam ni Elias, may isang bagay na nagbago. Hindi na siya basta batang natatakot sa dilim. Siya na ngayon ang liwanag na marunong nang harapin ang sariling anino. Tahimik ang kagubatan, ngunit sa pagkakataong iyon,
Yang katahimikan ay hindi na puno ng takot. Ito'y puno ng lakas. Nakatayo si Elias sa gitna ng damuhan, ang kanyang paghinga ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Sa loob niya ang liwanag na dati magulo at pabigla-bigla ay ngayon ay tila isang mahinahong apoy. Hindi nagwawala, kundi handang magbigay ng init at lakas sa tamang sandali. Ardan, mahinang tawag niya. Narito ako, sagot ng nilalang. Ganito pala ang pakiramdam ng may control, sabi ni Elias. Hindi pa buo, tugon ni Ardan, ngunit sapat na upang magsimula. Sa kanyang bulsa, gumalaw si Leary. Elias, bulong nito. Iba ka na. Bahagyang ngumiti si Elias. Siguro, mas naiintindihan ko na ang sarili ko. Ngunit sa sandaling iyon, muling nagbago ang hangin. Hindi ito marahas tulad ng dati. Mas tahimik, mas mabigat. Ardan, sabi ni Elias, biglang naging seryoso ang tinig. Oo, sagot nito. Dumating na sila ulit. Hindi na kailangan pang kumpirmahin. Ramdam na ramdam ni Ardan ang presensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dalawa, mas marami. Sa pagitan ng mga puno, unti-unting lumitaw ang mga anino. Hindi sila nagtatago. Hindi sila nagmamadali. Para silang mga alon ng dilim na sabay-sabay na dumarating. Sa wakas, sabi ng isang pamilyar na boses, mukhang natuto ka na. Napalingon si Elias sa direksyon ng tinig. Hindi gamit ang mata, kundi gamit ang liwanag sa loob niya. Ikaw ulit, sabi niya. Tama, sagot ng nilalang. At ngayon, hindi ka na namin bibigyan ng pagkakataon. Naramdaman ni Elias ang paggalaw ng mga anino. Palibot. Papaliit ang espasyo. Elias, bulong ni Leary. Mas marami sila ngayon. Alam ko, sagot niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala na ang takot sa kanyang tinig. Handa ka na ba? Tanong ni Ardan. Huminga ng malalim si Elias. Ang tibok ng kanyang puso ay malinaw. Ang liwanag sa loob niya ay buhay. Oo, sagot niya. Biglang, sumugod ang mga anino. Ngunit hindi na umatras si Elias. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. At sa pagkakataong ito, hindi sumabog ang liwanag. Kumalat ito. Parang alon, ngunit kontrolado. Tinamaan nito ang unang anino. At agad itong napaatras. R! Sunod-sunod ang pag-atake. Ngunit bawat galaw ni Elias ay may direksyon, may kontrol, may layunin. Hindi na siya tulad kanina, sigaw ng isa. Mas lumakas siya, dagdag ng isa pa. Ngunit sa gitna ng laban, may isang aninong hindi gumagalaw. Nakamasid lamang. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang presensya nito. Elias! Sigaw ni Ardan. Ngunit huli na. Sa isang iglap, lumitaw ang nilalang sa likod niya. Mas mabilis, mas mabigat. At bago pa man siya makaiwas, tinamaan siya. Napaatras si Elias. Nawala ng balanse. Elias! Sigaw ni Leary. Ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, tumayo siya. Mabagal, ngunit matatag. Hindi pa tapos, mahina ngunit matibay niyang sabi. Natahimik ang buong paligid. Sa sandaling iyon, may nagbago. Ang liwanag sa loob ni Elias ay hindi na lamang init. Ito ay naging lakas. Isang lakas na hindi lamang para sa depensa, kundi para sa laban. At ngayon, sabi ng pangunahing anino, ipakita mo sa amin kung hanggang saan ka na. Dahan-dahang itinaas ni Elias ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, ang liwanag ay hindi lamang sumagot sa kanyang tawag. Ito'y sumunod sa kanyang kalooban. Ang hangin ay kumilos. Ang lupa ay tila tumugon. At sa gitna ng kagubatan, isang batang hindi nakakakita, ang naging sentro ng isang liwanag na kayang sumalungat sa dilim. Ngunit sa kaibuturan ng laban, may isang tanong na hindi pa nasasagot. Hanggang saan ang kaya niyang ibigay? At ano ang magiging kapalit nito? Dahil sa bawat pagbangon, may kaakibat na pagsubok. At ang laban na ito,
ay simula pa lamang.